Mga kababayan, mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kabayan. Umpisa na po natin agad, magkomentuhan po tayo. Ito po mga katambay, pinabulaanan po ng isang sinasabi po ni Chavit Singson na attack dog. At sinasabi naman po ng Vice President, ito po ay isang garbage in, garbage out. At ito po mga tambay, napakasaya po sa media ngayon. Todo po ang ngiti, hanggang tenga po ang ngiti. Nito pong tinatawag ni Chavit na attack dog. Dahil po pagka may usok ay may apoy. Kasi umuusok po at umuugong na ito daw po ang papalit na DOJ Secretary na iiwanan daw po ni Boying. Mga kabayan, expected na naman po natin yan. Meron pa po bang sinasabing pagbabago ang ating bansa? Ang ating bansa ay napapalibutan na po ng kadiliman umano. Hindi po ba? Puro kasamaan na po ang umiiral sa ating bansa ngayon. Wala na nga hustisya sa bansa natin eh. Hindi po ba? Saka pakapalan na lang po kasi ng mukha ngayon sa ating bansa, lalo-lalo ang mga nanunungkulan ngayon umano. Hindi po ba? Saan ka nakakita? Mga bayan, naman naglilingkod sa atin sa mga ahensya ng gobyerno. May mga issue ng kaso. Katulad dito, umuugong, itatalaga mo. Wala pong ginawa ito. Pag-upo bilang Yusek, puro pamumulitika. Hindi po ba? Lahat po ng kaalyado ni dating Pangulong Duterte ay binakbakan po ng binakbakan ito. Kaya nga tinatagurian ito, di ba? Sinasabihan po ito na fake news. Kaya nga po nasasabihan ito attack dog at garbage in, garbage out. Pero ngayon, masayang-masaya po siya kasi nasasama po ang pangalan niya na pagpipilian po ng presidente na may issue ng pulburon. Dahil kung si Boying nga, na napakaraming issue napakarami niyang issue, mga kabayan, at may kaso pa ng kidnapping sa dating Pangulong Duterte, ay naitalaga pang ombudsman. Siya pa kaya? Hindi po ba? Pakinggan po natin itong sinasabing pinabulaanan daw po ni Castro. Pinabulaanan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na siya ang napipisil na susunod na magiging kalihim ng Department of Justice. Dalawas ito sa mga kumakalat na post sa social media na posibleng siya ang papalit sa iiwang pwesto ni Secretary Crispin Remulla na itinalaga bilang ombudsman. Unang-una po, hindi po natin alam kung saan nagsimula yan. So, wala pong katotohanan yan. Ang direktang sagutin ang tanong kung tatanggapin niya ang posisyon sakaling ialok sa kanya. Sa ngayon ay walaan niya pa ang impormasyon kung may hawak ng shortlist si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa susunod na DOJ chief. Yan po mga tambay. Ni Palace Press Officer Siyempre, pabubulaanan pa mga tambay. Medyo, siyempre, papaduday-duday ka pa. Di ba? Ano bang klase gobyerno meron tayo ngayon? Hindi po ba? Laganap na nga ang mga makakaliwang grupo ngayon umano. At ito ay sumusuporta raw ito, yung kay Ka Eric. Suportado nito makakaliwang grupo umano. At never niyang binabakbakan na makakaliwa. Ito pong si Castro. Hindi po ba? Kaya nga tama yung sinasabi ni Ka Eric Sila ang gobyerno at pati ang makakaliwa ay magkakampi na, magkaalyado na umano. Hindi po ba magkakaalyado na mga magnanakaw at demonyong politiko sa ating bansa umano? Sa pangunguna payata umano ng Commander-in-Chief. Ganyan po kagrabe. At ano pa ang aasahan natin sa ating bansa? Napapalibutan na nga tayo, nakukubkub na tayo ng kadiliman ang ating bansa. Meron pa bang liwanag? Sa panunungkulan ba nila, may liwanag pa ba? Na tayo may pag-asa pa ba sa kanila? Mahigit 3 taon na nga tayo dinala sa kahirapan at korupsyon at pamumulitika. Anong liwanag pa ang makikita mo sa panunungkulan nila? Hindi po ba? Wala naman pong interes sa bansa yan. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi nga po ni Vice President, ang tanging hangarin lang ng grupo na ito, itong binagoong Pilipinas, ay ang pera ng taong bayan umano at siyempre proteksyon sa kanila pong pagiging greedy, ganid, swapang sa kapangyarihan. Proteksyon. Hindi po ba? At proteksyon daw po nila ito din. Saan? Sa mga ginagawa nilang kawalang hiyaan, katarantaduhan, pagnanakaw umano
sa kaban pera ng bayan. Hindi po ba? Expected na po natin yan. Kaya yung nagpapaduday lang siya na kesyo saan nadinig. Sino ba nagbabalita? Di ba mainstream media? Mainstream media nagtatanong. Di ba? Kakampi nila yan. Di ba? Halos lahat kakampi nila. Pati malalaking mainstream media umano. Pati nga ang mga survey company, kakampi na rin nila umano. Hindi po ba? Katarantaduhan yan. You know? Sana nga isama rin sa listahan si Trillanes, saka si Larry Gadon. Hindi ba? Dahil sanay naman po ang ating bansa kung sino po yung mga walang hiya umano. Kung sino yung mga walang hiya, siya po ang natatalaga na sa mga ahensya ng gobyerno katulad umano ng Ombudsman at DOJ. Hindi po ba? At pati po ang NBI, wala rin naman iniimbestigahan yan. Di ba? Ganyan po katindi ang napaka-systematic, matamay, planado nilang lahat para po ang sinasabi pagharian na nila ang ating bansa. Pero meron naman pong katapusan yan. Hindi po ba? Ayan din naman ang sinasabi ng ating Vice President at ang dating Pangulo na ang lahat ay may hangganan. Bakit ko po nasabi yon? At bakit po nasabi ng dating Pangulo at ni Vice President? Hindi naman tayo forever. Mamamatay tayo unang-una. Kahit sabihin mo na hindi ka mawala sa kapangyarihan, mamamatay ka pa rin. Mamamatay tayong lahat. Hindi po? Kaya nga walang forever. Di po ba? Sa tingin nyo, sa ginagawa ngayon ng pamahalaan na talagang ginagalit kung sino pa yung sinusuka ng majority ng Pilipino, ay siya pang inilalagay sa mga posisyon na delikado, katulad ng ombudsman, tapos may umuusok na naman na katulad na ito, na mismo na nasasabihan atakdog at basurang pumapasok at lumalabas sa bunganga. Yan mismo sinabi ng Vice President at ni Chavit Singson. Sige nga. Tapos yan pa ang umuugong, yan pa ang nagiging chismis na susunod na DOJ. Kung si Dilima nga na mahilig sa saba umano naging DOJ, ito pa kaya? Dahil si Dilima sumusuporta rin yata yan sa makakaliwa umano. Dahil yung tsahin po ni Dilima umano ay asawa po ng founder ng CPP, NPA, NDF. Hindi po ba umano, mga kabayan? Ito pa si Castro. Unbelievable. Kaya yan po mga tambay, ang umuugong na chismis at balita na talagang tigas po ang ngiti, napakasaya at talagang abot tenga po ang ngiti dahil nasasama raw sa pagpipilian umano ang kanyang pangalan bilang DOJ Secretary. Ibang klase po ang gobyerno natin. Talagang binibigyan na po ng kapangyarihan ang mga sumusuporta umano sa mga makakaliwa. At kung sino pa yung basura sa gobyerno, kung sino pa ang mga basura sa gobyerno umano, ay siya pang tinatalaga ng basura din yata umano na Pangulo sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Ganon po talaga Pagka ang Pangulo daw po ay weak umano, ayan. Kaya lahat po ng desisyon at taong gobyerno ay parehas din po ng utak ng namumuno daw, mga kababayan. Ibang klase, no? Kaya nga po, isama nyo na yan. Si Larry Gadon, isama nyo sa pagpipilian. Saka si Trillanes, isama nyo sa pagpipilian. Hindi po ba? Nang lahat na ng balakit sa inyo, sa inyong proteksyon at talagang gusto nyo na kubkubin at pagharian ng bansa, lahat na, ilagay nyo na. Para lahat ng pipigil at magiging hadlang sa inyong mga pangarap na pagharian ang Pilipinas ay madali nyo ng pasibak at patanggal at kasuhan ng kasuhan. Hindi po ba? Layunin po yan ng mga masasamang tao, ng mga demonyo, ng mga politiko at naglilingkod daw umano sa ating bansa, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang isa pong Yusek na tuwan-tuwa, abot tenga ang ngiti mga tambay dahil nasasama raw umano ang kanyang pangalan sa listahan ng pagpipilian ng tinatawag na may issue ng pulburon daw at weak daw na presidente, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayan mga kababayan. Nakakalungkot man po. Talagang po ang ating bansa ay nasa kadiliman na.
mga kabayan, nasasakop na ating bansa ng napakadilim, mga kabayan. Hindi natin alam kung kailan po makakita ng liwanag ang ating bansa hanggang sila po ang namumuno, mga kababayan. At maraming salamat po sa mga subscribers po natin at sa gusto po ng Tambayan Mga Kabayan sa YouTube at TikTok, at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you rin po. At yung panalangin po natin, mga tambay, lagi po natin na pagtulong-tulungan na ipanalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang pag-asa po ng ating bayan, ng ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte, na sila po'y maingatan sa mga masasama at nagpaplano po na sila po'y mapahamak. Maingatan po sana sila. At syempre po ang dating Pangulo ay madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabas na po siya sa lalong mabilis at makabalik po sa ating bansa. At ganoon din po mga tambay, tayo po'y manalangin at magdasal na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Konting tiis lang po mga tambay. Baka dumating po at sana sa lalong mabilis ay dumating na ang liwanag ng ating bansa at matapos na po ang kadiliman at kawalanghiyaan nila. Maraming salamat po. Ingat-ingat po. Paalam. Bye-bye.